ang ating negative, yung madilim yung utak, hindi niya naintindihan itong Revelation 2:13. Objection. So, alam nga naman nag-iisa lang yung alam nga naman nag-iisa lang yung Okay, so diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo mga kapatid sa ating unang pagtatanong ng affirmative sa negative. Brother Ruben, your time start now, bro. Bro Russia, wala naman akong dapat itanong, wave ko na yung oras. Yung nilatag ng ating negative, walang kwenta. Wala nang dapat itanong diyan, patuloy na lang sa paglalatag. Okay, so official nang wini-wave ng ating affirmative yung kanyang pagtatanong. So before natin puntahan ang ating rebuttal stage, shoutout muna again sa lahat ng nasa live mga kapatid. At sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay patutunayan ng affirmative na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ni Kristo mga kapatid. Affirmative natin si Brother Ruben, negative naman si Brother John Do. At basa muna tayo ng ilang comment. Shoutout kay Ricardo Barredo. Nagiba agad. Mukhang may sense naman ang sinabi ni Bro Ruben na prophetic utterance kay E.G. White ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng Seventh-day Adventist. Kung paanong divine revelation, not by flesh or blood, from the Father naman, ang nagbigay daan sa pagkatatag ng Church of Jerusalem. Tingin ko mababasag naman itong argumento ni Brother Ruben kung mapapatunayan ng false prophetess si Ellen G. White, kaya lang lalawak lalo ang usapin. At shoutout din kay Pfizer, Rose Cloud, lalong walang patunay na gumawa ng RCC ang Kristo. Shoutout din kay Monse, hey, parang bangko din yan, branch, gaya ng simbahan ninyo. Madami ding kamay yan, di lang itinayong mag-isa, to be honest and for real. At shoutout din kay Leluch Labena, ibig sabihin yan, mga taga-Roma nagtayo, ilan taon ka na ba ate? At shoutout din kay Al-Askura, ang Diyos humirang ng propeta. Kinakausap niya sa panaginip o personal na kinakausap tulad ni Jonas at Moises. Si Ellen G. White ba ay nakausap ng Diyos? Wala. So shoutout mga kapatid sa ating mga nasa live. At dito tayo mga kapatid sa ating rebuttal, Brother Ruben, ng Seventh-day Adventist. 10 minutes bro, your time start now. Okay, thank you Bro Russia. Ang katulad ng sinabi kanina ng ating negative, ang SDA Church, yung history ay nagmula sa Millerites. Yan ang talagang kanilang tinututukan. Alam nyo ba na yung pangyayaring yan ay inihula yan sa Apokalipsis nung matagal ng panahon ito. Apokalipsis 10. Tingnan natin na Revelation 10. Sabi dito, 9 hanggang 11. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kaniyang sinabi sa akin, kunin mo ito, at ito'y kanin mo, at papapaitin ang iyong tiyan. Datapuat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. 10. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel, at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ang Millerites movement noong naghihintay sila sa pagdating ni Kristo ay isang napakatamis na karanasan. Talagang naghihintay sila na si Kristo ay darating. Ayon sa kwintada ni William Miller na si Kristo ay darating 1844. Subalit, nung hindi dumating si Kristo, anong nangyari? Dito sa verse 10. At nang aking kinain ang maliit na aklat, ay pumait ang aking tiyan. Ibig sabihin, nagkaroon ng mapait na karanasan
pagkabigo nang hindi dumating si Kristo. Bakit? Anong nangyari? Si William Miller, tama yung pintada niya, mali lang yung pagpapalagay. Pinintada niya yung Daniel 8:14 na 2,300 days or years lilinisin ang santuario. Objection. Inisip ni William Miller na Time stop, time stop, time stop, time stop. sa batas. Objection. Time stop, time stop. Valid naman yan, yung pwede mag-object ha. Meron naman counter objection. Nain natin, Brother Jando. Muli na naman siyang nagbalik na naman sa hukom investigatiba, moderator. Okay, so again, ito yung At basic sa rule po dito, out of topic, hindi po kailangan tanggapin. okay, so again, Counter. ang objection dito ay yung sa out of topic, no? Brother Ruben, counter objection, bro. Ang nilalatag natin dito yung sinasagot natin yung kanyang sinabi na sa Miller Rights Movement lumabas yung SDA Church. Ngayon ipinapaliwanag natin ayon sa prophecy ng Biblia. Kaya huwag niya akong pakialaman sa aking paglalatag dahil rebuttal ito. At ito ang tinutumbok ng ating topic, ang SDA Church, kung paano lumitaw ayon sa prophecy. Okay. Kasama yan So- yung investigative judgment. Okay, so again, ito yung kanina mga kapatid. Sa out of topic kasi, as long as lalong-lalo na at pinapasok ni Brother Ruben yung posisyon nila, bakit sila ang tunay na iglesia dahil dyan sa investigative judgment na yan. At yan din yung rebuttal niya ngayon nung sinabi kanina. At gusto ko lang i-note again si Brother Ruben sa objection ni Brother Jando na parang mas gusto niya as direct as possible again, bro. Pero sa moderator, bro, goods ka pa din sa akin, ha. So Brother Ruben, proceed ka, bro. But please consider din yung sa kabila, bro. Proceed, bro. Tuloy natin. 7 minutes. Tuloy natin. Kaya nga, nagkamali si William Miller ng pagpapalagay ng lilinisin. Akala niya yung lupa, yung pala yung santuario sa langit. Kaya sabi dito sa 11, at sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Ito ang tinutukan ngayon ng mga natira doon sa Millerites movement. Sa 50,000 na Millerites, 50 na lang ang natira ayon sa SDA history. Kasama na dyan sila Ellen G. White, sila Ellen Gold, sila James White, sila Hiram Edson, sila Joseph Bates, kasama na dyan. Sa 50 na yan. Inaaral nilang muli yung Biblia at napansin nila na tama itong Revelation 10 verse 9 to 11 na nagkaroon talaga ng pagkabigo. Pinahintulot ng Diyos yung pagkabigo. Bakit? Ang Millerites movement ay Sandicaper. Ngayon, inaral nila na dapat pala ang Iglesia ng Diyos ay tumutupad sa kautusan ng Diyos. Ayon sa Revelation 12:17 at saka 14:12. Kaya nagkaroon ng pagpupulong at naitatag ang SDA Church bilang isang samahan. Ayon dito sa kasulatan, sabi ni Pedro, dapat magpasakop tayo sa emperador, sa mga namumuno ng bayan, kaya't narehistro ang SDA Church. Ang Katoliko hindi yan narehistro eh. Ang SDA Church sumunod sa sinabi ni Pedro na dapat magparehistro tayo. Kaya't narehistro ang SDA Church. Nung hindi pa narehistro ang SDA Church, mga kapatid, umiiral na ba ito? Umiiral na. Diyan pa lang sa Apostolic Church, mga Sabbath keeper yan eh. Mga naghihintay sa pagdating ni Kristo. Kaya mga Seventh-day Adventist Church sila. Narehistro lang 1863 dahil sa pagsunod sa batas ng gobyerno at sa sinasabi ng mga apostol na magpasakop sa gobyerno. Yan ang story, mga kapatid. Suportado ng Biblia. Dapat ganito. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, suportado ng history. Hindi yung history ang susuportahan ng Biblia, baliktad yon. Baliktad. Kaya
yung argumento na nagpunta ba si Kristo sa Amerika para magtatag, ano yan, tanong yan na pangkanto. Si Kristo sa panahon niya, hindi naman siya nagtatag sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya sa Mateo 16:17 to 19, hindi itong laman at buto ang nagsasalita na magtatayo, kundi ang Diyos. Kaya nga tinawag na Iglesia ng Diyos Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Si Kristo yung founder, batong panulok, ang mga propeta at apostol, ang co-founder. Kaya si Ellen G. White bilang propeta, co-founder siya, legit siya, mga kapatid. O sino nagtayo ng Katoliko? Di walang masabi. O sino? Mga papa, natural yan. Revelation 2 verse 13, saan naroon yung luklukan ni Satanas? Nasa Roma. Sino yung mga kalaban ng Iglesia Katolika Romana? Yung mga tao na pinipersikot ng papas yan ang history na sinusuportahan na makikita sa ng Biblia, sa prophecy. Sa Revelation 17 verse 5, ito yung hiwaga, dakilang Babylonia, mahiwaga yan. Anong sabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonica 2:3-4, may hiwaga na gumagapang. Yan, nagkakaroon ng pagtalikod ngayon at nabubuo ngayon yung itong iglesyang ito. Ano yung iglesyang nabuo? Iglesia Babylonia. Sila Pedro nung inuusig, yung code name nila para huwag sila mahuli. Narito kami sa Babylonia, ayon sa 1 Pedro 5:13. Sino yung Babylonia? Tatag ng dragon. Sino yung SDA Church? Ayon sa Revelation 12:17, tatag ng Diyos, ginigira ng dragon. Dalawa lang ang iglesia naglalaban sa Revelation. Iglesyang tatag ni Kristo at iglesyang tatag ng dragon. Anong sabi? Yung binasa natin kanina. Isaiah 51 verse 7, inyong pakinggan ako ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglukay-pay man kayo sa kanilang panglalait. Yung sinabi kanina ng ating negative na araw-araw nakakasala ang ano lang yan, chismis lang. Sa mga krusada kasi, nababanggit lagi yan yung itinatag ng beast ng hayop. Mapapatunayan naman sa prophecy na ang iglesyang Babylonia, tatag yan ng hayop. Si Kristo ay hindi magtatatag ng isang iglesia na pinamumunuan ng beast. Hindi magtatatag. Ang itatag ni Kristo, yung iglesyang sumusunod sa Kanya. Yung kakikitaan ng Kanyang kautusan ayon sa Isaiah 51:7. Sino yung mga iglesyang tatag ni Kristo? Revelation 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal iglesia na tumutupad ng mga kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ang Iglesia Adventista lamang po ang nagsusulong o nagpapahayag na dapat sundin ang 10 utos ng Diyos. Kaya ginigira siya ngayon ng dragon na nagtatag ng Babylonia. Yan ang bakbakan ngayon, mga kapatid. Paano natatag ang SDA Church? Ayon sa prophecy, 457 AD, BC, hanggang 1844, natupad yung hula. Lilinisin yung santuaryo sa langit, i-activate ngayon yung kanyang type, yung sinisimbuluhan. May pagsamba sa langit, may pagsamba sa lupa. Kung anong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. May kaugnayan yan. Yung iglesia, yung SDA Church, yan ang talagang sinisimbuluhan ng pagsamba ngayon sa langit bilang saserdote si Kristo, bilang punong saserdote na nangangasiwa ng pagtubos yung kanyang bayan dito sa lupa. Walang iba kundi ang SDA Church. Ang Roman Catholic Church, anong ginawa? May sarili din silang atonement. Yung pinakapunong pare nila dito sa lupa, nagpapatawad. Si Kristo nagpapatawad sa langit. Yung punong pare dito sa lupa ng RCC nagpapatawad. Kaya, ano yan? Kinukontra.
nilalabanan yung atonement na ginagawa ng high priest sa langit, ng high priest dito sa lupa ng Iglesia Katolika na nagsasabi sila daw yung tunay. O, 'di ba maliwanag mga kapatid? Time. Isa lang yung tunay sa panahon ngayon, Time. ang scriptures. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother John Doe ng Roman Catholic Church, your time start na. Okay. Dahil sabi mo, kailangan tuparin lahat ng kautusan. Ang SDA ba, tinutupad ba ang Exodo 20:16 o hindi? Yes, tinutupad. Kaya nga pagdating sa mga human, wala kang gaano makikita ng SDA dahil ayaw namin sumaksi sa hindi tunay. Pero pagdating sa mga totoong mga talaga, mga paghatol, mag-represent. Pero hindi kami sumasaksi ng walang kabuluhan. Next question. Sabi mo, hindi ka sumasaksi ng walang katotohanan. Saan mo nabasa na ang Katoliko tatag ng Papa? Sagot, Revelation 2:13. Anong sabi? Basahin natin. Revelation 2:13. Sabi dito, nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, na iniingatan mong matibay Next ang question. aking pangalan na hindi mo kinailang aking pananampalataya. Next question. Binasa ko ang 2:13. Bakit walang nabasa dito na ang Papa ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ito, narito sa kasunod. Tuloy natin basa. Kahit na mga araw man ni Antipas, na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Moderator. Sino yung Antipas? Objection, moderator. Time stop, objection. Napakalinaw ng Proceed, aking tanong. Sabi niya nasa Revelation 2:13 daw. Bakit wala sa 2:13? Sabi niya nasa 2:14. Ito ng 2:14 sa screen. Bakit wala dyan ang sabi niya na ang Papa nagtayo ng Iglesia Katolika? Ba't wala dyan? Okay, so ang objection dito, Hindi siya wait responsive, lang moderator. ba? Ang aking objection, hindi siya responsive sa aking tanong. Okay, so ang objection dito yung sa tingin ng kabilang panig na hindi siya responsive sa question na bakit wala daw doon. So, Brother Ruben, counter objection, bro. Counter. Ang ating negative, ayaw itong 13. Hindi naman ako nagtutukoy ng 14. 13, ito. Sabi dito, may binabanggit dito na Antipas, yung original na Greek nito, anti-papacy. Okay. Yan sa kaluklukan ni Satanas. Okay, bro. So, ganito, bro. Okay na yan, bro. Naintindihan ko. So, ganito, bro. Ang question dito, bakit? So, naghahanap ito ng reason. Ngayon, any reason ay tatanggapin ko. Either ito ay totoo or hindi, ha, sa kabilang panig. So, ipaulit ko lang yung tanong na bakit daw wala doon. Brother Ruben, 20 seconds, bro. I think ready ka namang sumagot doon. Proceed ka, bro. Okay, sagot. Nariyan, binabanggit dyan yung Antipas, ibig sabihin anti-papacy, yung pinagpapapatay noon, kung saan naroon yung luklukan ni Satanas. Saan yung luklukan ni Satanas? Nasa Babylon. Saan naroon sila Pedro? Nasa Babylon. Ano yung Babylon? Roma. Vatican. Next So, question. maliwanag yan, natatag ng papacy yung Next question. Roman Catholic Church. Ang sabi mo yung Antipas dito sa Greek is anti-papacy. Saan Greek mo nabasa na ang Antipas sa Revelation 2:13 is anti-papacy? Diyan kinuha yung anti-papacy, Antipas. Hindi yan isang tao, maraming tao yan. Sila yung mga lumalaban sa papacy, yung pinipersecute, kaya tinawag na Antipas. Grupo yan. Sa Revelation kasi, pag nagbanggit, ano yan prophecy yan Antipas, anti-papacy. Okay. Next question. Bakit sinasabi dito sa Strong Dictionary na yung Antipas sa Revelation 2:13 is a Christian martyr of Pergamum? Ba't sa'yo iba yung paliwanag mo sa talagang konteksto ng talata? Tama yan, yung sinasabi dyan. Tama yan. Christian group.
Sino yung Pergamo? Objection. Kalagayan niyan. Time stop, time stop. Objection. Walang sinasabing group dito. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi, ang Antipas sa Greek daw is anti-papasi. Ngayon, yung Antipas pala, isa palang tao yan, isang Christian martyr pala si Antipas, isang tao. Yung Objection, Antipas, bro. pangalan ng tao, yung Antipas, moderator. Pangalan ng Objection, tao. Martyr of sa lugar na Pergamo. Anong objection, brother, dyan? Ang objection mo sa kanya, nasaan dito sinasabi niya na ang Greek ng Antipas is anti-papasi? Kasi dito kasi, ito pala yung pangalan ng isang Okay. tao. Okay, so nasaan yung hinahanap mo, yung sinasabi niya na anti-papasi? Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Ang ating negative, ayaw niyang tanggapin na yung martyr na binabanggit dyan, group of Christian yan, hindi yan isang tao. Wala kang makikita sa history na mayroong isang tao na si Antipas, nag-iisang tao. Group of people yan, mga Kristiyano yan na martyr. Okay. Nagpapatay ng tao. Okay. So ganito mga kapatid ha. Again, ang moderator hindi judge dito mga kapatid. So either nagsasabi ng totoo si Brother Ruben or nagsisinungaling siya. Nasa audience naman yan kung paano nila titingnan. Pero sa moderator, tinitingnan ko, lalo na pag reason mga kapatid, ay tinatanggap ko as a valid answer talaga yan. Kahit pa kung anong sa tingin ninyo doon. So Brother Ruben, ganito bro, bigyan mo na kita again ng 20 seconds bro sa iyong pagpapaliwanag. At ang tanong ulit ay yung bakit. Proceed bro. Okay, ang tanong, bakit wala? Natural, yung ating negative bulag yan, hindi yan nakakaintindi ng prophecy. Sabi dyan, aking lingkod na si Antipas na pinatay sa gitna ninyo, aking saksi na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Next question. O nasaan yung tahanan ni Satanas? Next question. Sa Babylon. Next question. Next question. Sabi dito, si Antipas ay isa palang Kristiyanong martir na pinatay dahil sa kaniyang pananampalataya. Pinatay si Antipas na isang Kristiyanong martir. Sa mo isang grupo. Sa yung grupo dito? Group of people yan, hanapin mo sa ibang history. Hindi yan isang tao. Walang Antipas na nag-iisang tao na yun ang pangalan. Martir yan, aking taong tapat na saksi. Group of people yan, pinatay ng papasi. Okay. Next question. Sabi dito, sino si Antipas? Isang martir ng pananampalataya. Ayon sa talata, si Antipas ay tinawag na aking tapat na saksi. Isang parangal na ginamit din kay Jesus sa pahayag 1:5. Sinasabing siya ay nag-alay ng kanyang buhay dahil sa kanyang hindi matinong na pananampalataya kay Kristo sa isang lugar na inilalarawan bilang tirahan ni Satanas. Sang-ayon ka ba dito na si Antipas pala ay pinatay sa lugar na tinatawag na tirahan ni Satanas? Yes or no? Yes, yung tirahan ni Satanas, yung Babylon, yung Roma, yun ang tirahan ni Satanas. Nandun din sila, Apostol Pedro noon, nagtatago sila. Sila yung tinatawag na Antipas, mga pinagpapatay ng papasi, mga taong tapat na saksi. Next question. Sa mga salita, inaamin mo na itong Antipas, hindi ito ang tirahan ni Satanas, kundi siya ay isang tao na pinatay ng dahil sa kanyang pananampalataya. Yes or no? No, hindi mo naintindihan. Yung Antipas, group of people na pinatay sa lugar kung saan naroon yung trono ni Satanas. Alam nga naman, iisa lang yung saksi ni Kristo. Marami yan. Mga taong tapat kay Kristo, pinagpapatay doon sa Roma, sa Vatican. Next question. Nasaan ang ebidensya mo na yung Antipas sa Revelation 2:13 is a group of people? Nasaan? Yan yung Revelation 2:13. So basahin ulit natin. Fiction moderator. Time stop muna, time stop. Okay. Objection bro. Proceed muna bro. Ayaw ko yung kausap ko is lutang, no? Ang gusto ko, ang tanong ko sa kanya kasi, nasaan ang ebidensya niya? Objection bro, sige. Nasaan ang ebidensya niya na ang Antipas sa Revelation 2:13 is a group of people
Yun ang Okay. tinatanong ko sa kanya, yun ang ibigay niya. Huwag siyang magpaliwanag ng kanyang sariling Okay, haka. okay. Kanya ang ebidensya, moderator. Okay, so again, nag-object ka bro dahil naghahanap ka ng kung Referensya. saang referensya yun or Hmm. kung saan niya nakuha yun. Brother Ruben, meron ka bang counter objection dun bro? Bago ako Yes. hahatot. Proceed bro. Okay. Ang ating negative, Mm. yung madilim yung utak, hindi niya naintindihan itong Revelation 2:13. Objection. Alam nga naman, Wait nag-iisa lang lang, yung, wait lang. alam nga naman, nag-iisa lang Okay, yung okay. saksi ni Kristo. Wait lang Marami. bro Ruben ha. Yung sa rules kasi natin bro, yung sa bawal banggitin yung mga physical bro pa. So nababanggit mo yung utak bro. At hindi ko pinapayagan yan bro ha. So ganito bro, dun ka muna sa ano natin bro, objection, counter objection mo. Direct ka sa akin. Ano ulit yun bro? Bro Ruben. Wait lang, ano yung... Actually mga kapatid, pumasok Ako pa na. itong objection. Ako na bro, inaayos ko kasi ito yung... Sige, sige. Sige bro. So direct ka na sa moderator bro ha. Ano yung ulit yung counter objection mo bro? Okay. Ang hinahanap ng ating negative, Yung ebidensya. yung salitang group of people, ganun ba? Yung maramihan. Yes. Prophecy ito eh. Ang hinahanap lang niya bro, Ang yung reference bro, yung book na title ba yan or magazine or anything na yun lang naman yung tanong. So, however, in-entertain ko to kasi pumasok pa siya. 1 segundo lang talaga to. At wala ka din pagkakataong sumagot, Brother Ruben, kung ipapatuloy ko ba. So, ang gagawin na lang natin, in-entertain ko naman yung objection nyo at proceed na lang tayo sa rebuttal mga kapatid. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative mga kapatid. At dako tayo sa kanyang presentation. Ayan. Brother Ruben. Bro. Wait lang, 1 minute. 1 minute muna. Ayusin ko lang itong line Sige, ko, sige. nabulog yung linya. Sige bro. So, 1 minute break tayo mga kapatid. At pa-shoutout muna tayo sa ating mga nasa live. Shoutout kay Pastor Eric Villanueva. Talo si Brad Jando. Di pala kaya kayo uubra kay Cap Ruben ng Kilada. Shoutout din kay Al Ascura. Unang Korinto 16:1 verse 2. Kaya't may abuluyan o koleksyon sa araw ng linggo dahil may pagkakatipon ng linggo. Dahil kung Sabado ang pagkakatipon, dapat Sabado rin ang abuluyan o collection. Shoutout din kay Regan Mendoza. Hindi to pwedeng bagitin bro. Shoutout din kay yung naka-Hebrew. What is the history of Antipas? Herod Antipas, born 21 BCE, died after 39 CE, was the son of Herod the first, the great, who became tetrarch, ruler or minor principality in the Roman Empire of Galilee in northern Palestine and Perea east of the Jordan River and the Dead Sea, and ruled throughout Jesus of Nazareth ministry. At shoutout din kay Paiser Rose Cloud. Ang mga bakla sa Biblia sinusunog at walang lugar sa langit, pero sa RCC blessingan. Shoutout din kay Rain Chat GPT. Shoutout din kay J.N. Nuerbas, patunayan nga na bakla. May bakla dito. Shoutout kay Jeng Jeng, bakit ang SDA dahil hindi umiinom? Wala na ba silang kasalanan? Hahaha. Shoutout din kay Loida Inaguas, hindi sumusunod ang SDA. Sinabi ni Jesus, walang marumi na pumapasok sa katawan ng tao. Sa SDA, madumi pa rin ang pagkain. Brother Ruben, okay ka na bro? Okay na. Okay, so dako tayo sa rebuttal ng negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church bilang negatibo sa ang SDA Church ay tatag ni Kristo. Your time start now. Actually, ang debate ito kanina pa sana tapos. Tapos na to. Pinagbigyan ko na lang para hindi masayang yung oras, ano? Unang-una, yung tema niya gibana, yung kung saan sana napunta. Napunta Iglesia Katolika,
napunta sa Santo Papa, napunta sa hukom investigatiba, daming palpak, ano? Pero ang common denomination nito, giba na yung tema niya. Kasi hindi na siya nagtitindig ng kanyang tema. Lumiko na sa Katoliko, lumiko sa Roma, lumiko sa Santo Papa, kung saan na naliko. Siya ang affirmative dito. Ang rule niya sa affirmative is kailangan niya tindigin ang kanyang tema. Bagkus, binasura na niya. Ha? Binasura na niya ang kanyang tema. Tingnan niyo kung ano-anong mga kapanaginipan ng sinagsasabi nito. Sabi niya, yung Antipas daw sa Revelation 2:13 is a group of people. Inanapan ko siya, saan mo referensya na basa na yung Antipas na tinutukoy sa Revelation 2:13 is a group of people. Wala, ayaw niya kasing tanggapin. Kasi walang alam sa prophecy. Alam mo, trabaho ng propeta ang ng prophecy, magsalaysay ng prophecy. Once yung pagsalaysay mo ng prophecy, hindi tugma sa konteksto at realidad, bula ang propeta ka. Much better na lang na wag mong pag-aralan yung prophecy kung ipapaliwanag mo siya sa maling paraan. Yung Antipas na tinutukoy doon sa Revelation 2:13 is only referring to a single person. Single person. Oh, i-try nyo i-search ang mga referensya ninyo. Meron kayong Meta AI? Meron ba kayong ChatGPT, CC? Ano pang gamit ninyo? Itanong ninyo. Yung Antipas sa 2:13 ba is a group of people o isang tao lang? Ang sagot ng lahat ng yan, isang tao lang ang tinutukoy. Kasi kung tinan natin sa dito sa Greek Dictionary, itong Antipas is a Christian martyr of Pergamum. Yung Pergamum, yun ang sinasabing pinatay sa tirahan ni Satanas. Ayan nyo, Antipas is traditionally understood to be a faithful Christian. Faithful Christian siya. A Christian of Pergamum. Ano siya eh? A Christian of Pergamum. Ito ay sa Thayer's Greek Lexicon. A Christian of Pergamum who suffered martyrdom. Anak pala ito siya ni Herod. Based doon sa nag-comment na binasa ni Badarasha, anak siya ni Herod. Kung si Antipas is referring to a group of people, ano naman ang nire-refer nung tatay niyang si Herod? Di ba? So matinding panaginip to. Ako'y nagkipagtalakayan sa dreamer. Sa isang dreamer. Tingnan niyo yung mga paliwanag niya, papakita ko lang yung kanyang mga paliwanag, ha. Sabi niya, may bahay-sambahan sa langit na activate daw. Activate daw. Walang isang ganyan. Na may sambahan sa langit na activate, tingnan niyo, ha. Ang kanilang pinagbabatayan kasi sa hukom investigatiba kasi yung Hebrew chapter 9 verse 12. Ating basahin yung sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 12. Tingnan niyo, ha. Ito yung kanilang maling unawa dito eh. Tingnan nyo. Hebrew chapter 9 verse 12. Sabi ganito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. At iyo'y sapat na. Ano daw? Minsan lamang pumasok. So isang beses lang siya pumasok doon. Sa katuruan ng Seventh-day Adventist, ang pagpasok ni Kristo doon sa taong 1844. Yun ang kanilang paliwanag doon sa kanilang investigative judgment. Tignan nyo, ha? At iyo'y sapat na. Yung pagsok niya doon, sapat na yon. Isang beses lang sapat na yon. Pero sa 1844 ba nangyari ang pagpasok niya? Tuloy natin. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So, si Kristo pumasok dito sa dakong kabanal-banalan na hindi gawa ng tao.
siya pumasok dito at inialay ang kanyang sariling dugo. Isang beses lang niya ito ginawa. At ang pag-aalay na ito ay para magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Tanong, saan inialay ni Kristo ang kanyang dugo? Sa langit ba? Hindi ay. Inialay niya ang kanyang dugo doon sa Kalbaryo sa krus. Doon niya inialay ang kanyang dugo. Minsan lang niya gagawin yan. Isang beses lang niya gagawin yan. Ang pag-aalay ng kanyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Saan niya ginawa yun? Doon sa krus. Ang problema kasi, ang kanilang unawa dito, sa dakong kabanal-banalan, ito ay sa langit, 1844. Lilito, 2 beses siya nag-alay ng dugo. Bakit? Nag-alay na siya ng dugo sa krus. Mag-aalay pa siya doon sa langit, 1844. Para saan yung pag-alay ng dugo sa krus? Kung yun ay hindi para magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan, para saan yun? Kasi kailangan po niyang ulitin doon sa langit. Kaya nga, eto, hukom investigatiba na ito eh. Hindi na ito yung true church na topic niya. Ang true church na topic niya, gibahan na. Kaya kung saan-saan na napunta. Tingnan niyo, ano pa sabi niya dito? Sabi niya dito, Protestant versus true church. Protestant versus true church. Kasi sa Revelation, naglalaban daw, protestante daw, at ang tunay na iglesia. At sila, ang tunay na iglesia, at ang protestante doon, Babylonia. Wala naman akong tutol na ang Babylonia, protestante yon. Kasi yun ang sinasabi ng kanilang libro sa last day events. At ipakita ang kanilang aklat na last day events. Ito ang sinasabi ng kanilang at ipakita yung kanilang last day events. Nasaan ba yung last day events? Ito. Ipakita. Sabi ganito. Yan o? Ito sinasabi ng last day events. In 18th chapter of the Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. Ang mga tao ng Panginoon ay palalabasin sa Babylon. According to the scripture, many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. So yung Babylon pala, protestante. At yan ang sabi niya kanina. Inamin niya kanina na ang Babylonia, yun ang protestante. At ang kalaban ng Babylonia o protestante, ang true church. At ang sinasabi niyang true church, yung Seventh-day Adventist. Kaso, yung kanilang objection, Mr. Moderator. Time stop, objection. Anong objection ng ating affirmative? Minamali po niya yung sinabi ko. Ang Babylon, ang Catholic Church, Okay. gaya ng sinasabi ng iba pang RCC apologists na yung Catholic Church ay Babylon, kung saan ginamit ni Pedro sa 1 Pedro 5:13. Yun ang Babylon. Yung kanya naman, protestante daw. Minamali niya yung sinasabi. Okay, bro. Ililigaw niya. So yung nag-object ka dahil dun sa sinabi. Brother Jando, counter objection, bro. Hindi ko minamali ang sinasabi niya. Actually, ang ginagamit ko yung kanilang libro mismo, Last Day Events to. Hindi naman akin to eh. Okay. So ito, again mga kapatid, ang moderator ay hindi judge dito. At either nagsasabi si Brother Jando or nagsisinungaling Brother Ruben, ay tuloy-tuloy pa din siya, bro. So mamaya, bro, pwede mo siyang itanungin or ebat doon. Pero tuloy-tuloy pa din to. 1 minute and 18 seconds lang ito. Brother Jando, proceed ka, bro. Okay. Sinasabi na kanilang last day events, and in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Ang
Nagsasabi. Si Ellen G. White ang author nito, The Great Controversy, 383-1911. Sinasabi niya na ang Babylonia pala protestante. Yan tanong, ang Seventh-day Adventist ba protestante? Eto, sa kanilang mismong libro, dito sa ating ano lang, sa ating na screenshot na lang tayo pupunta. Okay, no? Dito sa ating na screenshot pupunta, ang kanilang mismong nagsasabi na ang Babylon yun ang Seventh Day yung Protestante, yung Seventh-day Adventist Protestante siya. Ito, pakita ko, ito. Ayan, sinasabi ng kanilang libro mismo. Ayan. Ayan, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organizations. Ito ay nasa kanilang 27 fundamental belief. Time. Seventh-day Adventist. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Ruben ng SDA, your time start now, bro. Thank you. Unang tanong, Bro Jando. Alin sa paniniwala mo ang Babylon? Roman Catholic Church or Protestant Church? Alin dyan sa dalawa? Ayon sa inyong last day events, ang Babylon is Protestant. Yan ang sagot ko. Next question. Sunod na tanong. Ayon sa inyo, sa aral nyo ng Katoliko, sa mga libro nyo, tinatanggap mo ba na ang Roman Catholic Church ay yung Babylon na tinutukoy sa 1 Pedro 5:13? Objection, moderator. Yes, or no? Time stop. Okay, objection natin. Ang Sige. tinatanong niya na sa akin, moderator, sangayon ba daw ako sa libro Katoliko daw na ang Babylon daw ay Roman Catholic Church. Ang topic natin, SDA True Church founded by Christ. So malayo ang kanyang tanong sa aming topic, moderator. Okay, meron bang counter objection doon bago ako hahatol? Counter ko. Proceed. Ay, sa kanyang rebuttal kanina, inulit-ulit niya yung Babylon na yan eh. Ngayon nung tinatanong siya, tumatakbo na. Huwag siya matakot, sagutin niyo yung Okay, tanong. Okay, so ganito mga kapatid ha. Sa objection na ito, medyo ang gusto lang ni Brother Jando ay magtanong ka, Brother Ruben, doon sa patungkol sa Seventh-day Adventist ba? At hindi daw sa Catholic. Ngayon, gusto ko lang i-confirm ulit kay Brother Jando. Next question mo ba to, bro? Or sasagutin mo? Next question, bro. Proceed, Kasi, bro. Proceed na, bro. Okay na yan, bro. Next question. Sunod na tanong, kanina nabanggit mo na hindi na-activate ang bahay sambahan sa langit. Kung may mabasa tayo, letra por letra, talo ka. Time stop. Bro, hindi ko pinapahintulutang may tanong yan, bro. Ayon sa ating rules, bro. Next question tayo, bro. Pwede mong i-rephrase yan, bro, ha? Wag lang yung sa challenge question talaga. Proceed. Next question. Okay. Ibahin natin yung tanong. Revelation 11:19. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Anong sabi diyan sa ni Pablo sa Hebreo? Pumasok si Kristo sa kabanal-banalang dako. Tanong, ano ang gagawin ni Kristo bilang punong pari? Sa iyong pagkaunawa. Sige nga. Sige, sa aking pagkaunawa, ang pag-aalay ng kanyang dugo nangyari na doon sa cross, hindi sa langit. Next question. Next question. Tanong, sunod na tanong, bakit naniniwala ka ba si Kristo na sa ngayon ay siya yung punong pari at mayroon siyang ginagawang pagtubos? Yes or no? Objection. Time stop. Okay. Objection. Negative. Ano yan? Ang mga katanungan ni Ruben Aquilada lalong lumalayo sa paksa. Okay, so again, this is out of topic para kay Brother Jando. Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon? Counter.
Proceed bro, proceed bro. Nagtatanong lang po ako base sa kanyang mga nilatag kanina sa rebuttal. Okay. Saan pa ba ako magtatanong kung di galing sa kanyang sinabi? Harapin mo yung tanong, huwag kang Okay, tumakbo. So, ang objection kasi dito patungkol sa out of topic, ibalik ko muna kay Brother Ruben. Bro, yung tanong patungkol sa pagiging punong pare. Gusto ko na malaman kung ano yung connection nito dito sa pinag-uusapan natin. Tapos magde-decide ako. Proceed ka, bro. Ang tinatanong ko siya kasi sabi niya kanina na si Kristo daw ay hindi pumasok doon sa most holy place. Doon lang daw sa cross. Hindi, ang tanong kasi, anong connection nung Pangulong Wait lang, bro, topic Jando. mo na SDA True Church? Wait lang, bro, Jando. Sige. Bro, pakibuo nga, bro. Bro. Bakit mo tinatanong ito? Tinatanong ko siya kanina kasi nilalayo niya na sabi ko kanina, talatag ko, si Kristo bilang punong pari nangangasiwa sa langit at yung iglesia dito sa lupa na sinisimbolahan ng iglesia sa langit, yun ang SDA Church. Okay. Kaya nga may punong pari, yung pinapangasiwaan niya, yung kanyang bayan dito sa lupa. Okay. Kaya napunta doon sa pagtatanong ngayon tungkol sa high priest. Okay, so yan, tinatanggap ko yan, bro, as a valid question at kinoconnect mo yan sa topic ko. Now, dito tayo kay Brother Jando. Bro, pwede mo itong sagutin ng 10 seconds, bro, or sa 20 seconds, bro, or sabihin mo lang next question. Sige, bro. Proceed, bro. 10 seconds. Hindi ako sumasang-ayon na yung sinasabi niyang sa langit is sumisimbolo sa Seventh-day Adventist Church. Hindi ako sang-ayon doon. Kaya yung tanong niya para sa akin, out of topic yun. Next question. Okay. Sunod na tanong. Alin ang sinisimboluhan ng bahay sambahan sa langit o sanctuaryo sa langit? RCC, Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church? Alin sa dalawa? Mamili ka lang. 10 seconds, moderator. Proceed lang. Ang kakasabi ko lang, yung sinisimboluhan noon, yung krus, kasi doon nag-alay si Kristo ng kanyang dugo sa krus, hindi sa langit. Next question. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Brother Ruben, ano objection, bro? Counter. Objection to, bro. Hindi yun yung tinatanong ko. Iniiba niya eh. Okay. Bro, ang tinatanong ko, yung sanctuary sa langit, yung pagsamba sa langit. Bro Ruben. Alin ang sinisimboluhan? Okay, bro Ruben, akin na to, Brother Jando. Ginagamit niya dito, bro, yung 10 seconds, bro, na karapatan niya mag-explain kahit anong dahilan niya, bakit niya hindi sinasagot ng direct ba dahil doon, bro. So, proceed lang ito, tuloy-tuloy ka, Brother Ruben. 10 seconds yung ginagamit ni Brother Jando dito. Proceed ka, Brother Ruben. Muna ako, moderator, counter. Okay na yan, bro. Okay na yan, bro. Proceed na tayo, bro. Sige, okay na. Bro Ruben, proceed, bro. Okay. Sunod na tanong. Kung tutol ka ng SDA Church ang tunay, alin ang tunay? RCC o SDA? Alin sa dalawa? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection ng negative. Ano yan? Ang topic kasi walang kinalaman sa Katoliko. Ang topic kasi is about Seventh-day Adventist. Kung true church ba o hindi. Mas buti mo tanungin niya ako kung ang Seventh-day Adventist Church ba ang true church o hindi. Para makasagot ako ng hindi. Ganun lang. Okay. Another ito. Counter po. Proceed ka, bro, sa objection. Ang objection at ulit dito, Brother Ruben, ay yung sa pagtatanong mo, tila ba out of topic para sa kabila. Brother Ruben, proceed ka, bro. Counter objection. Sa counter po muna ako. Proceed, bro. Counter objection. Hindi out of topic yan kasi dalawa lang ang naglalaban dito. Kaming dalawa eh. Representative siya ng RCC. Ako SDA. Ngayon, ang tinatanong ko sa kanya, alin ang tunay? Kung tinututulan mo ang SDA na tunay na iglesia, yun bang sa'yo ay tunay o hindi? Madaling sagutin yan eh. Okay. Ayaw lang niya. Counter. Okay. Okay na. Isang objection lang at isang counter tayo, ha? Hindi ba ako nakapag-counter, moderator?
Hindi, ang objection mo bro, yung sa tanong niya bro, kanina. Ikaw yung unang nagsalita nun. Sige. Tapos Wala counter. ko ng object. O dito bro, yung paliwanag ni Brother Ruben. Again, ang tanong kasi ay kung hindi totoo ang SDA, yung sa RCC ba ay totoo. Tinatanggap ko yan bro as pasok sa topic at valid question para sa akin. However, ikaw naman yung sasagot dito, Brother Jando. So, pwede ka bang sa 10 seconds bro or sa Buti ko na sabihin lang, mo lang? moderator. Okay, proceed bro. 20 segundo. Proceed ka bro. Okay, ang tunay na iglesia, yung Catholic. Kasi meron talaga sa Biblia, Catholic Church talaga. Walang Seventh-day Adventist sa Biblia. Catholic Church ang mabasa sa Biblia. Next question. Next question. Anong Catholic Church? Roman Catholic Church o Adventist Catholic Church? Alin dyan sa dalawa? Pag sinabing Catholic Church, Roman Catholic Church yan. Ayon sa Alpha and Omega, yung Catholic Church may Santo Papa. At walang iba tutukoy yan ang Roman Catholic Church. Next question. Okay. Ayon sa Alpha and Omega, kung itutuloy mo yung basa doon sa sinasabi mo, yung Roman Catholic Church ay naging Babylonia. Sangayon ka ba dyan o hindi? Hindi ako sa ngayon. Pwede ko ipakita ang referensya ngayon. Next question. So, mali ang pagka-quote mo sa Alpha and Omega na ang Roman Catholic Church, yung Universal, ay true church. Ang sabi dyan, kung itutuloy mo, naging Babylonia, tumalikod. Di aminin mo na nanghuhula ka lang, mali yung pag-quote mo. Hindi man ang pag-quote ko. Kaya nga sinabi, pwede ko ipakita. Kung request mo na ipakita ko ngayon din eh. Hindi na. Alam Next na question. natin. Next question. Okay. Sunod ng tanong. Saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagtayo ng Roman Catholic Church? Okay, ang sabi ko, yung Catholic Church nasa Biblia. At sabi ng Alpha and Omega, yung Catholic Church may Santo Papa. Therefore, yung Catholic Church sa Biblia, yan ay referado sa Roman Catholic Church. Next question. Okay. Yung Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega. Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin. Brother Jando, proceed. Yung tanong niya, sunod-sunod nang napunta sa Catholic Church. Ang topic ngayon, Seventh-day Adventist Church. Yun ang topic ngayon. At hindi ito comparative study. This is a debate. Okay. Again, ang objection dito ay patungkol sa pagtatanong na ang dapat itanong ay patungkol sa SDA, hindi daw Catholic. Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon? Counter po. Kaya Sige, naging proceed, bro. sunod-sunod. Kasi pumasok siya sa bitag sa una kong tanong. Ngayon, pinapalo ako. Ngayon, dahil naipit na, umiiyak. O, ibahin natin. Okay, wait lang. Magde-decide muna na ako mga kapatid. So, dito tayo sa line of questioning mga kapatid, lalong-lalo na sa topic na medyo binabakuran ng ating negative, yung affirmative na dapat nga lang daw, doon lang siya magtanong. Ngayon, Brother Jando, nasa iyo naman yan bro, kung iniintay ko lang naman talaga mag-object ka doon sa yung sunod-sunod na patungkol doon. Pero si Brother Ruben naman, ready namang mag-change yung phase ng questioning. Brother Ruben, proceed ka bro sa question mo bro. Ano na lang to bro ha? 1 minute and 56 seconds. Proceed bro. Okay. Ayon sa Revelation 12:17, ang SDA Church ang siyang nalabi. Tanong, tututulan mo ba yan? Meron ka bang idadagdag na hindi SDA Church yan? Yes or no? Yes, tinututulan ko. Unang-una, walang Bible scholar nagsabi na yung remnant dyan ay Seventh-day Adventist Church. Claim mo lang yan. At wala ring Bible version na nagsasabi na yan ay Seventh-day Adventist Church. Dahil puro mo lang claim yan. Next question. Okay. Anong church yan? Yung nalabi. Anong church? Ang nalabi tinutukoy dyan, mga Israelita yan. Kasi pag sinabi nalabi sa iglesia sa ilang, yung iglesia sa ilang mga Israelita yon. Siyempre, yung nalabi sa kanila, Israelita din. Hindi naman pwede yung Pilipino doon. Next question. Question. Saan mababasa yun na yung nalabi ay mga Israelita?
Yun, Isang talata lang, pakibigyan mo yun ako. ang sinabi ng kasamahan mo si Denmar Santiago. Na ang Hindi yun ang tinatanong ko. Time stop, time stop, time stop, time stop muna, time stop. Time stop muna. Brother Ruben, mauna talaga yung... Oh, wait lang bro ha, ako muna bro. Mauna yung objection bro ha, bago ka magsalita kasi pag nagsalita ka agad doon sa reaction sa kabila, iniisip ko yan na nagbabat in ka ba doon sa sumasagot. Ngayon mga kapatid, ipapasok ko muna yung objection mo, Brother Ruben. Proceed ka bro. Ang hinahanap ko sa kanya yung talata na nagsasabi, ayon sa sinabi niya, ng mga Israelita yung nalabi, yung remnant church. Ngayon, hinahanapan ko siya. Tumatakbo Okay, siya okay. doon sa sinabi ng iba. Tumatakas. Okay, so ang nag-object ka bro dahil ang hinahanap mo ay chapter and verse, no? Brother Jando, meron ka bang counter objection o ready ka nang sumagot bro? ang counter ko, Brother Idol, hindi ako kailangan pang maglabas ng talata dahil ang pinagbabatayan ng mga kasamahan niya, yung remnant ay nalabi sa iglesia sa ilang. Yung Okay. iglesia sa ilang, mga Israelita yun, hindi naman Pilipino yun eh. Okay. So, iyan yung reason mo bro, no? Ganito bro, ginagamit ni Brother Ruben ngayon na kung ano yung tanong yun yung sasagutin mo. 10 seconds. Ayan, okay. 10 seconds yung gagamitin ni Brother Jando dito. Proceed ka bro. Yung nalabi sa iglesia sa ilang, sabi lang kasi iglesia sa ilang yung pinaglabihan nun eh. Israelita yun. Natural, Israelita yung nalabi. Alangan ng magmani, ang sobra. Next question. Gas. Next question. Brother Ruben, next question bro. Okay. Saan sa Revelation 12:17 yung sinasabi mong iglesia sa ilang? Saan dyan? Okay, wala akong sinasabing Revelation 12:17 na nagsabi doon, kasamahan mo si Denmar Santiago. Na yan daw iglesia sa ilang, na sinasabi dyan sa Gawa 7:38, yung remnant niya, yan yung nasa Revelation 12:17. Ang nagsabi, yung kasama mo si Denmar Santiago, hindi ako. Next question. Next question. Okay. So, hindi ka pala sigurado na iglesia sa ilang yung nasa Time. Revelation 12:17 kasi Time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal natin stage. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nandyan mga kapatid. At sabi ni Rain, mahina sa prophecy, ginawang literal yung Revelation 12 verse 17. Shoutout din kay James David Alabado. Ako'y naawa sa Ruben na to, Brad. Ayos lang yan, Brad. Shots lang natin yan kahit isang baso lang. Shoutout din kay Tehe Jod Anibar, utak lutang na lutang, wala sa topic. Sabi ni Jay Anuevas, kanina pa yan, pinapasok topic niya. Ang layo naman. Shoutout din kay Jeng, lutang ang SDA sa kanyang tanong. Syempre, Catholic Church ang tatag ni Cristo, no other than. At sabi naman dito ni James David, ang naintindihan ko kay Ruben, gusto niyang patunayan na sila ang tunay sa pamamagitan ng paninira niya sa Katoliko. Pero asan naman doon ang patunay na ang SDA ang tunay? Hay nako. Shoutout din dito mga kapatid kay Monsiohi. Thank you both debater for your time and effort at kay Bro Rasha, the fair moderator. Ayan. Shoutout din kay Spicer Cloud. Sinusunog talaga mga bakla sa Biblia. Dapat wag nyong konsintihin pero pinapapala nyo pa fornication relationship yan tapos pinagpala nyo. At shoutout din kay ito naka-Greek ulit yung pangalan niya. Sabi niya ay teka tumatalon yung ating comment. Ayan. So, dito na tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna si Negative dito. 5 minutes bro. Sa iyong pagtutol na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ni Cristo. Your time start now, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, moderator. Kung naalala niyo, di ba gabi-gabi ko sinasabi sa inyo, isa sa mga strategy ng Seventh-day Adventist para hindi sila maipit, kailangan nilang ilayo yung paksa. At yung sinabi niya kanina, nahulog ka na sa bitag ko. Sa madaling salita, yun ang kanyang paraan para maka-escape sa kanyang tema. Hindi ba? Kaya ko nag-objection,
Hindi niya ako naiipit eh. Sa totoo, hindi niya ako naiipit. Sunod-sunod lang yung mga katanungan niya. O sige, ating ipakita yung sinasabi kong referensya, no, ating ipakita yung sinasabi kong referensya kung saan sabi niya naging Babylonia daw. O ating ipakita yung referensyang yon, yung sinasabi ng kanilang Alpha and Omega. Gusto ko, kung may Alpha and Omega ka dyan, volume 8, tingnan mo yung sa dictionary sa likod. Ruben Aquilada, tingnan mo ha. Ano ang sinasabi ng kanilang Alpha and Omega? Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ito, tingnan nyo. Walang karugtong yan. Dictionary lang yan eh. Notes, periodo. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Inahamon kita, ituloy mo ng basa yan. Wala nakalagay dyan, naging Babylonia. Inahamon kita, Nakilada. Ituloy mo ng basa yan, walang nakalagay dyan, naging Babylonia. So, yung mga pinagsasabi nito ni Nakilada, puro to puro to malayo, no? Tingnan mo sa Alpha and Omega, may Alpha and Omega ka dyan, volume 8. At ituloy mo ang basa doon, kung may nakalagay mo doon, naging Babylonia. Tinitiyak ko sa iyo, walang nakalagay doon. At yung Catholic Church, na sinasabi ng Biblia, Catholic Church, Catholic Christian Church, na sinasabi ng Biblia, sabi na kanilang Alpha and Omega, may Santo Papa with the Pope at its summit. So yung Catholic Church, yun ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Kaya nga ang sinasabi ng kanilang The Ministry Magazine, December 1928, sinasabi doon, just as soon as this church, ano yung church na yun? Referring to the Catholic Church established by Christ and His apostles, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. No? She became the Roman Catholic Church. Sa madaling salita, yung pagliko niya sa Catholic, hindi ako naiipit doon eh. Pero, negative ako sa tema mo. At ang tema mo, patutunayan mo is the tatagpag ni Kristo. Walang tinatag si Kristo noong 1863 sa Battle Creek, Michigan, USA. At wala siyang inutusan doon. Bakit? Yung Ellen White na nagtayo doon, hindi galing sa iglesyang tatag ni Kristo, galing yun sa iglesia ni William Miller. Si William Miller naman, galing si William Miller sa Baptist. Baptist si William Miller eh. Bago naging nagtayo na kayo sariling Adventism. Tapos yung Baptist naman, galing naman yun kay John Smith. Si John Smith naman, galing kay Martin Luther. Si Martin Luther naman pumutol sa Iglesia Katolika, di putol na. Ang di ba? Ikiklaim niya ni Kristo. Mula Seventh-day Adventist, galing kay William Miller. Si William Last 1 minute. Si William Miller, galing sa Baptist. Yung Baptist, galing kay Martin Luther. Si Martin Luther, putol na sa Katoliko. Asan yung sinasabi niyong, may sinugo si Kristo, propeta doon, co-founder, co-prophet, co-prophet. Walang co-prophet dyan. Kaya, yung kanyang tema, gibang-giba. Kaya ang ginagawa niya din, nakikita ng mga tao na giba yung tema niya, at siya mismo ang gumiba ng tema niya, pilit inililiko sa Catholic. Kaya pinagbigyan ko ng isa, sunod-sunod na. Yun ang problema doon. Ayun, yun ang strategy ng SDA. Para makaiwas sa pagkaipit, ililiko sa ibang paksa. At pag sumunod ka, doon ka na niya babanatan. Kaso nga lang, nag-object ako, hindi dahil sa naiipit ako, hindi niya ako naiipit eh. Hindi niya ako naiipit, Nag-object ako kasi yung itanong niya, wala na sa topic. Ang kadebate ko, ang affirmative dito, hindi ako. Negative lang ako dito Time. Okay, so dyan nagtatapos ang negative final conclusion. Dito naman tayo sa affirmative final conclusion sa kanyang pinatutunayan na ang SDA Church ay tatag ni Kristo. Brother Ruben, your time start now, bro.
Okay, thank you, thank you. Ang ating negative ay kung ano na lang sinabi. Nung tinatanong ko siya, alin ang true church, SDA o RCC na yung nire-representahan. Hindi niya masagot-sagot. Pinapapili ko lang siya kung sasabihin niya RCC, di may follow-up yun. Takot siya doon sa susunod na tanong. Umiiwas. Hindi daw nailatag o hindi napatunayan. Kanina pa nga niya iniiba, nililis eh. Kasi yung katotohanan na nilatag natin, pilit niyang inilalayo. O, kandaraya yan. Ang SDA Church ay ang iglesyang hinulaan ng Biblia. Prophetic, ano yan? Prophetic Church yan. Revelation 12:17, iglesyang nalabig mula sa bayan ng Diyos. So, ano yung bayan ng Diyos? Yung tinatag ni Kristo, bayan ng Diyos. Ano yung nalabig? Na tumutupad sa mga utos ng Diyos, ang Seventh-day Adventist Church. Yung kanina binasa natin, Revelation 10, 9 to 11, nilarawan dyan yung pagkabigo, yung panahon nila William Miller, dahil mayroong prophecy dyan na tumutukoy sa paglilinis sa langit. Lagi siya nag-object dahil doon makikita ang puno yung pasimula. 2,300 years, malilinis ang sanctuaryo. Na-activate, Revelation 11:19, binuksan ang templo ng Diyos sa langit. Si Kristo pumasok para mga siwa ng final atonement. Yung handog, kanina binasa rin ni Brother Jando, hindi dugo ng hayop, kundi dugo ni Kristo. Kung paanong naghahandog ang punong saserdote sa panahon ng Israel, ganun din ngayon sa langit. Yung kanyang dugo, yun ang hinahandog niya, inaalay niya. Yung iglesia sa lupa, alin sa dalawang iglesia sa lupa na sinisimbolan kung nasa langit, tinanong ko siya, Katoliko o SDA, di rin niya masagot-sagot. Kasi kontra sa pangangasiwa ng punong saserdote sa langit, ang ginagawang pangangasiwa ng punong saserdote dito sa lupa ng Katoliko, kontra. Si Kristo nagpapatawad sa langit. Yung Papa sa Roma nagpapatawad dito sa lupa. Sino ngayon yung tagapagligtas? Dalawa na. Isa sa lupa, isa sa langit. Kaya maliwanag dyan. Iisa lang yung tunay. At iisa yung tatag ng dragon. Dalawa lang yan sa Revelation na naglalaban eh. Iglesyang nalabi at iglesyang tatag ng dragon. Kanina, hindi daw yun hindi daw SDA yung nasa Revelation 12:17. Ano daw yun? Nalabi ng Israel. Tinanong ko siya, saan mababasa yun? Si Denmar daw may sabi, anong nangyari sa ating negative? Naging marites. Pabira. Kaya umiiwas eh. Nagbabanggit ng iba't ibang tao para lang makasurvive. Sa totoo, hindi niya nagiba ang ating topic at napatunayan natin na isa lang yung tunay sa pagitan ng dalawa. SDA ang tunay ayon sa prophecy. Ngayon sasabihin yung hindi kanina pa nga natin pinapatunayan ayon sa prophecy. Ang RCC, ano ang prophecy ng RCC? Babylonia. Hiwaga ayon sa 2 Thessalonica 2:3-7. Ang hiwaga ay gumagapang. Ano yung Revelation 17:5? Babylon the Great Mystery. Last 1 minute. Ngayon, anong sabi? Magsilabas kayo dyan, bayan ko. Dati, ang Roma, branch yan ng Iglesia ng Diyos. Iglesia sa Roma. Ngayon, sinakop ng papasi. Kaya't naging Babylonia. Sabi ng Diyos, magsilabas kayo dyan sa kanya bayan ko. Hanggang ngayon, ang Diyos ay may kinikilala pa rin mga tao dyan sa RCC na kanyang bayan. Pinalalabas kayo. Dito kayo sa SDA. Ito ang tunay. Dalawa lang yan eh. Huwag na kayo sa protestante. Dito kayo lumipat sa SDA. Kaya ikaw dyan habang hindi pa huling lahat, balik ka na. Kasi pag hindi nasumpungan yung pangalan mo sa aklat ng buhay, Revelation 20:14, ihahagis ka sa dagat-dagatang apoy. Yan ang warning. Kaya't habang maaga pa, balik ka na sa SDA. Thank you. Okay.
At dyan nagtatapos mga kapatid ang debate between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church sa topic na patutunayan na ang SDA Church ay tatag ni Cristo. Affirmative si Ruben ng SDA, negative naman si Brother Jando ng RCC. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa lahat ng manonood at makakapanood pa nito sa mga replay. Unahin natin si Brother Ruben, bro. Salamat. Salamat Bro Rasya, salamat Bro Jando. Ito'y debate lang. Ito'y marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod. Shout out sa aking Grandmaster, kay Patrick Gonzales at sa kanyang pamilya. Masayang panonood. Nawang pagpapala ay sumainyo. At sa ating mga kapatiran dyan sa Advent Biblical International Ministry at sa ating gwapong mentor, Doc Rocky Tulog, at sa ating mga kasamaan dyan, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng mga Adventist at mga Katoliko na nanonood ngayon, ito ay isang pag-aaral na dapat pa nating subaybayan mga kapatid. Ang pagpapala ay sumainyong lahat. Sa mga nasa comment section, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang gabi ulit sa inyo. Okay, at syempre, Brother Jando, pasalamat ka muna, bro. Okay, thank you sa inyo lahat sa inyong mga nanood. Kayo na balang magtimbang doon. Mamaya, bibigyan din na pagkataon makapagsalita yung ating mga kasama sa punto-punto kung ano masabi nila sa naturang debate. Thank you, Brother Rasha. Thank you, Brother Nakilada. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng titiwala pa din sa atin mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV mga kapatid. At itong aking profile, Rasha Vista mga kapatid, dito ako laging nagla-live. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang nandito si Brother Ruben ng SDA, Brother Jando ng Catholic mga kapatid. At gusto ko din pasalamatan syempre, lagi-lagi punto por punto mga kapatid sa laging pag-invite sa atin bilang moderators sa mga debate nila, no. At dito din sa mga kasamahan natin sa loob, merong ako nakitang 22 participant. Maraming salamat din sa talagang nandyan lang kayo, no, nakikinig. Halos 2 oras din yung debate at hindi biro yung paghihintay, pakikinig. So maraming salamat. So yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Thank you. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. So, dito na tayo ngayon sa ating mga kasamahan para magbigay ng komentaryo sa kanilang napanood. Okay, ibigay kay Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, ikaw muna magbigay ng komentaryo, Brother Romel. Ay, wala pa nagbigay komentaryo. So, dito mo tayo sa katanungan muna. May nagtanong kasi dito, tumatawag eh. Hello, bro! Teka ha. Hindi ko pala ako naririnig. Okay. Hello, bro? Narinig mo ako? Okay, go ahead. Sa totoo mo gali? Sa totoo mo? Para dito. Tagalogin makasama ka Tagalog, bro, dili? Tagalog. Makasama ka Tagalog sige nganya kay naman ko sa live karon god. So yun na yun siya. Okay, wait lang. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi
bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan di kami nag-aaway, puro talaka yan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.